Magandang umaga sa ating lahat at magandang buhay. Dito natin matutunghayan ang istorya at ang sekreto lihim ng disyerto o Nikain. Ito ang nag-uugnay sa kasaysayan ng disyerto at Nikain, kung saan isinumpa si Cain ng Diyos Amang Lumikha dahil sa kanyang kasalanan ng pagpatay kay Abel. At ito matutunghayan niyo ang buong istorya at sisimulan ko na. Ang pamagat nito, ang lihim, hiwaga, sekreto ni Cain at ang sumpa ng disyerto. Bago pa man likhain ng Diyos Ama ang salibutan, ay naroon na ang kaharian ng Diyos sa amang langit na sa Diyos Amang Langit, kaharian ng Diyos Ama langit sa universe, ang langit, at doon sa kanilang kaharian ay mapayapa silang namuhay kasama ang mga Diyos, manlulunda, arkanghel, anghel, mga awit at ang kanyang mga hukbo. Naroon silang lahat na isang hari lang ang kanilang leader, ang Diyos Amang si Elohim. Ngunit naisip nilang parang may kulang at naisip nilang gawin ang kalawakan at parang may kulang at naisip nilang gawin ang mga kalawakan at gawin nila ang mga planeta, araw, buwan, bituin na siyang tumatanglaw nito, at ginawa nila ang daigdig o mundo natin, ang earth, na siyang napili ng Diyos Ama na pagtitirahan ng mga taong dito sa lupa. At ito ang napili niyang sa dami ng mundo ang kanilang ginawa, ngunit bukod tangi ang earth ay kumpleto ito at perfect dahil naroon lahat ng mga bagay, karagatan, kabundukan, ilog, bundok, kapatagan, mga hayop na naglilipana at hangin na siyang nagbibigay buhay at iba pang nilalang ng Diyos, elemento man, bagay o immortal at kalikasan. Ngunit may 7 araw nilang ginawa ito, at sa ika-7 araw ay nagpahinga sila at binagbabanal nila ito na siyang ating kapahingahan sa 7 araw ng pagpapagal at gumawa ang Diyos Ama sa lupa ng espesyal na lugar na napili niya, ang hardin ng Eden na siyang paraiso, tirahan ni Adan at ni Eva, at kumuha siya ng alabok at nililok niya ito, at 3 ang ginawa niya at inilagay sa horno, at ang isa ay nasunog at nangitim, ang isa ay brown na tama lang ang pagkadarang, at ang isa puti na siyang napili na, at si Adan nga ito, at pareho niyang hiningan ito upang makabuhay at magkaroon ng hininga. At si Adan ang perpekto niyang nilalang ayon sa kagustuhan ng Diyos Ama, at sa paraiso ng Eden si Adan nakatitira. At espesyal ito para sa Diyos Ama. Ngunit nakita ng Diyos na malungkot si Adan, at kahit kumpleto at halos naroon na ang kailangan niya, at parang may kulang pa, na napansin ito ng Diyos Ama, at kung kaya naisipan niyang lalangin niya ang babae na si Eva upang makasama ni Adan sa paraiso, at nalulungkot ito. Pinatulog niya ito, at mula sa kanyang tadyang ay binunot niya ito at nililok at hiningan, at naging babaeng si Eva, at sila ay namuhay ng masaya. Ngunit may isang tagubilin ng Diyos Ama, ang huwag kainin ang isang bunga sa hardin, dahil tiyak na sila ay makakasala at mabuksan ang kanilang kaisipan at tumalino at maging mortal. At habang abala ang Diyos Ama sa kanyang ginagawa sa lupa, dahil ang kaharian niya sa langit ay pansamantalang naiwan niya kay Kerubin, at nag-aklas ito at
dinigma ang mga hukbo ng mga anghel sa langit, at ang 30 ang nilalang na mga anghel na nare-recruit ni Kirubin ay kaanib nito ay matinding labanan ang nangyari sa pagitan ng mabuti at masama, at sa ambisyon ni Kirubin ang maghari siya dahil alam niya na si Jesucristo ang gawing hari at Diyos sa lupa ng Diyos Ama, at kung kaya nagre-rebelde ito at naghikayat ng mga alagad, at ito yung 30 na mga nilalang na ng lalaman ng Ama ay iniwan nang malaman ng Ama na ay iniwan sila ni Adan at Eva sa mundo, at inayos niya ang gusot at kudita sa kanyang kaharian, at hinuli at hinarap ito sa kanyang trono, at dito pinarusahan at sinumpa ang mga ito, at binago ang kanilang mga anyo na lubhang nakakatakot at iba ang itsura. Ngunit si Kirubin na dating pinakapugi at paboritong katiwala ng Diyos Ama ay labis ang sumpa nito. Nagkaroon ng sungay, buntot at apoy na sa bunganga, at mas nakakatakot ang itsura at kagilagilas. At sila ay hinuhulog, tinapon sa lupa o sa mundo, at may pumatak sa dagat, ilog, pangpang, batuhan, kakahuyan, hangin, o kung saan sila napadpad. Ngunit si Kirubin na naging si Satanas na ay sa Eden ng Paraiso pumatak, at dito siya namangha sa kagandahan nito, at nakita niyang naroon na si Adan at Eva namuhay, at nakabuo siya ng plano. Si Satanas ng masamang plano ang tuksuhin si Eva upang magkaroon ng tao sa lupa, at ang Diyos Ama ay kanyang pangungunahan sa plano, at si Eva ang ginamit ni Satanas. Pinakain niya ang pinagbabawal na bunga, ang puno ng nagbubukas at nagbibigay ng talino, at nabuksan ang kanilang kalamalayan. Alam Satanas itong punong ito ang siyang makapangyarihan nga, ngunit ang kapangyarihan ng Ama ay di niya natumbasan ito, at gumpay napakain si Eva ni Satanas, at dito nalaman ni Eva na hubad-hubad siya, at inutusan ni Satanas si Eva na pakainin si Adan upang pareho nila malaman at maging immortal sila. At dito nagtagumpay ang nagsaahas na anyo ni Satanas na siyang paborito niyang anyo, at si Adan at Eva ay nagkasala, at nalaman niyang hubad-hubad sila, at kung kaya tinakpan nila ang kanilang kahubaran at nagtago sila sa hardin. At nang dalawin sila ng Diyos Ama ay nagtago ito, at tinawag nga niya si Adan at Eva at ang ahas na dating Kirubin na naging si Satanas, at iginawad ng Diyos Ama ang kanilang kaparusahan at sumpa. Yung si Satanas na ahas ay ganito ang kanyang inabot: ikaw na ahas ay gagapang kang mauna ang ulo, at papatayin ka nila at dudurugin ang ulo, at tutuluyan kang maging ahas habang buhay, hanggang wala pa ang iyong tronong inihanda kong iyong kaharian, ang impyerno dito sa lupa na naging trono mo, at ikukulong kita ng 1,000 taon upang di ka na makapaminsala at makakawalang pagdating ng panahon. Iba, dahil tinukso mo si Adan ay mahirapan ka ng matinding sakit sa iyong panganganak, at pagserbisyuhan mo si Adan at magpasailalim ka sa kanyang pamamahala, at sunod-sunuran ka, at
sa pagkakasala mo ay ikaw, Adan, ay nagpapa nagpapagalan mo ang iyong mga kakainin at pagpawisan at magkaroon na ng kamatayan at hanggang 120 years ang itatakda ng iyong lahi sa kanilang buhay at lisanin niyo ang hardin ng paraiso at mamuhay kayo sa labas nito at dito kayo mamumuhay at mag-asawahan at sa kasalukuyan ay buntis na si Eva ng anak nilang si Abel at Cain at ni Adan. Nasundan pa nga ito at dito pareho silang lumaki. Si Cain ay nagbubungkal ng lupa at nagtatanim at si Abel naman ay nag-aalaga ng kawan at pareho silang nagpala, ngunit dumating ang oras ng kanilang paghandog sa kanilang Diyos Ama at pareho silang naghahandog ng piniling handog. Ang kay Cain ay prutas at kakanin, ngunit ang kay Abel ay kawan na panganay at matataba. At ito ay tinanggap ng Diyos Ama at kung kaya't nagsilos ito, nainggit at nagbalak ng masama. Patayin niya si Abel at dinala ito sa gubat at pinatay. Ngunit nalaman ng Diyos Ama ang ginawa ang pagpatay nito at kanya tinawag ito at ginawaran ng napakatinding parusa o sumpa at ito ay labis na kagilagilalas at dala ng buong mundo ito hanggang ngayon. Ang sumpang ito ay ikaw Cain, dahil sa pagdanak mo ng dugo ng iyong kapatid sa lupa, iyong bubungkaling lupa ay matutuyo at di kailanman tutubuan ng pagkain para tanim. Ang lahat ng lupang iyong tatapakan ay magiging disyerto. Iitim ang iyong balat at mabalahibo at hahayo ka pasilangan. Wala kang kamatayan at palaboy-laboy pagala-gala sa buong buhay mo. At ang lahi mo ay mamamatay tao at mandarambong. Kakalat ang lahi mo sa pasilangan at kailanman hindi maalis ang sumpa ito dahil sa kasalanan mo. At kung kaya dumami ang disyerto sa mundo ay dahil sa sumpa kay Cain at hanggang sa kasalukuyan ay buhay pa ito at pagala-gala lang at tinaguriang sa bilibid ito. At patunay ang sumpa sa kanya, dala-dala pa rin at ng kanyang lahi na nasa Middle East, ang disyerto, ang itim na balat, ang pagpatay at pandarambong pagdigma. At kung kay ayaw niyong masumpa na maparusahan at na matulad kay Cain, hanapin niyo lang ang tamang totoong simbahan at ito'y nakapangalan kay Jesucristo. May Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at kilala ang tunay na pangalan ng Ama sa langit. May templo, buhay ng mga propeta at apostol, misyonaryo, simbahan at espesyal na mga membro na matutuwid at naniniwala sa eternal life. At dito ko man lang ito di ko man mailigtas ang buhay niyo, ngunit ang kaluluwa niyo ay mailigtas ko if sundin niyo payo ko. At dito na lang ako magiging hero. At kung nagustuhan niyo ang story ko, please follow, share, comment, likes, subscribe sa page ko. More love, more power. God bless us all.